Praise God. Magandang gabi sa ating lahat. Yan, praise God. At sa ating Panginoong Diyos. Bago tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Yes, O God, hallelujah, Jesus, hallelujah. I praise you, I honor you. Tonight, Lord, ikaw ang aming dadakilain, ikaw ang aming itataas, Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang mensahe mo, Panginoon, sa gabing ito para sa aming lahat. Ano man, Lord, ang siyang ibibigay mo, Panginoon, naway mag-manifest sa bawat isa na narito, Panginoon. Salamat, Lord. Yes, O God, gabayan mo ako, Panginoon, dahil ako'y walang alam. Ikaw lamang ang aking inaasahan, Panginoon. Through your wisdom, through your Holy Spirit, Panginoon. Yes, O God, hallelujah. Salamat, Lord. Tanging ikaw lamang ang aming pag-asa sa araw-araw. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, dito po tayo dadako sa ating seven last word sa ating Panginoon. Atin pong babasangin ang Luke 23:43. Tagalog, ma'am. Thank you. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Amen. So bago yan yung sinabi ng ating Panginoon, ang umpisa niyan at sa 39 to 43, babasahin ko po. At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabitin na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. 40. Datapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka ba baga natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon din kaparusahan. 41. Tayo sa katotohanan at ayon sa katuwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat, ang taong ito ay hindi gumagawa ng anumang masama. At doon sinabi ng Panginoon, sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Amen. So dito po, dalawang bahagi, dalawang senaryo ang pinakita sa atin ng Panginoon. Hindi po ako magtuturo, mag-share lang po ako, mag-i-exhort lang po ako. Amen. So, ayon sa aking pag-aaral dito, ang gabay with the Holy Spirit, pinapakita ang dalawang mukha. Isang nagsisisi at isang suwain. Dahil nakita na niya na ang Diyos natin ay nakapako, anong sinasabi niya? Inalipusta pa niya ng isang nakapako yung isa. Yung isa ay talagang nagsisisi. Sinabi niya dito, at tayo sa katotohanan ayon sa katuwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito hindi gumagawa ng anumang kasalanan. So naniniwala siya. So ano bang nakikita dito sa ating mga kapatid? Yung isa on the spot, di ba? Naniwala siya na ang Diyos ay walang kasalanan. Amen po ba? So ang gusto ng Diyos ay tayo po ay magsisisi ng taos sa ating mga puso. Tinuturo niya sa atin na kahit wala tayong makita, kahit na sa mga masamang pangyayari sa buhay natin, maniwala tayo na may Diyos. Di po ba? Dahil sa panahon ngayon, nakikita nyo sa ating mga sa global na nangyayari sa atin ngayon, pinapakita ng Diyos na talagang tapat siya. Hindi tayo pinabayaan. Tayo po ay narito ngayon. Talagang pinagpala tayo ng Diyos dahil tayo sumunod sa Kanya. At ito naman po, ang isa ay suwail na hindi po siya naniniwala, bagkus po ay inalipusta niya ang ating Panginoon. Marami sa atin, kababayan, marami sa ating mga kapatiran na talagang hindi sila naniniwala na tayo po ay may Diyos. Tayong mga Kristiyano, tayong mga believer, tayong tinataas natin ang Diyos, na tayo may talagang pag-asa sa ating pagsisikap, na magpatuloy sa ating pagsisikap na maniwala, worship sa ating Panginoon, manalangin, magbasa ng Biblia. Tayo po ay pinagtatawanan ng iba, kapatid. Yan, marami sa atin, pinagtatawanan tayo. Ano ba yan sila? Mga praise the Lord, mga umiiyak, mga kumakanta, sumasayaw. Pero hindi nila nakikita na totoong may Diyos. Dahil ito, pinakita na sa atin dito na ang isang nakapako sa krus ay talagang pinagmilagruhan siya ng Panginoon. Dahil sinabi sa kanya ng Panginoon, ngayon din, isasama kita sa paraiso. So
ang nakikita natin sa ating pagsunod. Hindi ba tayo pinagpala, mga kapatid? Tayong lahat dito ay pinagpala. Mula pa noon, ang mga bago dito, hindi niyo alam ang mga nangyayari sa amin. Noong una, napakahirap ng buhay. Pero ngayon, talagang maraming pinagpala ng Diyos dahil po sa ating pagtitiwala sa Kanya. Yes, talagang isa na ako doon, kapatid. Nung ako po ay napakahirap ng buhay, hindi ko po tinalikdan ang Panginoon. Aminado ako na ako po ay makasalanan. Ang gusto ng Diyos, kung tayo ay may kasalanan, aaminin natin ng taos sa ating mga puso upang maramdaman natin ang ating mga pagbabago. Dahil ayaw ng Diyos, baguhin ka, kapatid, kung hindi mo sinasabi ang iyong kasalanan. Amen po ba? Hindi tayo babaguhin ng Diyos hanggat hindi natin naamin na kasalanan natin ito. Ako, marami akong kasalanan sa Diyos. Aking itinataas sa Kanya. Lord, baguhin mo ako, Lord. Lord, tatalikdan ko na yan, Lord. Hindi ko na yan uulitin, Panginoon. Alam niyo, kapatid, ang ating pagsisisi, ang siyang ating puhunan, para tayo po'y maging palayain ng ating Diyos na buhay. Wala tayong worriness, wala tayong pagdududa. Sino ba sa atin ngayon ang nagdududa na may Diyos? Di ba wala? Tayo pong lahat ay naniwala. Dahil tayo po ay mulat sa katotohanan. Ilang taon na ba tayo, mga Kristiyano, kapatid? Matagal na. Kumbaga sa graduation, graduate na tayo. Kung nag-aral tayo, graduate na tayo. So alam na natin, hindi tayo dapat magduda. Hindi natin pag-isipan ng masama ang ating mga kapatiran. Kung ano man, ipag-pray natin sila. Dahil tayo po ay mga Kristiyano. Huwag tayong gumaya dito sa isang magnanakaw na inalipusta ang ating Panginoon. Huwag tayong gumaya sa kanila na kapag tayo magdududa ang isa, dadagdagan naman na magdududa ang isa. Hindi yan maganda, kapatid. Tayo mga Kristiyano, dapat mulat tayo. Ipakita natin sa kanila. Tayo po ay salamin. Tayo po ay mag-ilaw sa mga unbeliever. Amen po ba? Ang palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Yes to God. Hallelujah. Salamat, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Dahil dito po ay makikita natin talaga na ang Diyos ay mabuti, kapatid. Huwag natin gayahin itong isang magnanakaw na ito na inalipusta ang Panginoon. So atin pong buksan dito sa isa pang patutuo na aking pag-aaral dito po sa mga gawa 3:19. Yan, tingnan po natin kung anong sinabi ng Diyos. Mga gawa 3:19. Kaya nga, magsisisi kayo at mga balik loob upang magapawi ang iyong mga kasalanan. Upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon. Amen. Praise God. Diba? Malinaw na malinaw, kapatid, na pag tayo magsisisi, tayo maniniwala na may Diyos po tayo, ay darating po tayo sa kaginhawaan. Amen. Abundance, kapatid. Amen po ba? Sino ba ang hindi pinagpala dito? Ako po ay napaka-daming abundance na dumating sa aking buhay, kapatid. Kaya talagang itatayo ko na ang Diyos ko ay buhay. Amen po ba? Amen. Amen. Napakabuti ng Diyos. Kung ating pagnilay-nilayan ang mga nangyayari sa ating paligid ngayon, marami sa atin na naghihirap. Pero tayo ba ay naghirap? Wala. Amen, kapatid. Tayo po ay pinagpala ng Diyos. Dahil dito po, narentahan natin ito. Napakalaking halaga. Ayan po, lahat ay biyaya ng Diyos. Abundance, kapatid. Kaya atin po panghahawakan na ang salita ng Diyos. Magsisi tayo ng tapat. Maniwala tayo na may Diyos. Panghawakan natin, kapatid. Kahit sino man ang magsabi sa atin na walang ano yan, walang kwenta yan, hindi yan mabuti. Wala, hindi tayo makinig dyan. Basta tingin tayo sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay nakikita ang ating puso. Amen po ba? Ayan, napakabuti, napakasarap, di ba? Talagang totoo yan sa aking buhay, kapatid. Dahil alam niyo naman, ang buhay ko, hindi ako perfecto, ngunit hindi ako nagkaliwat kanan. Patungo sa Panginoon lang ako. Bahala na sila dyan, basta ang Diyos ko ay buhay na buhay. Amen! Amen! Praise God! Yan lang po, kapatid. Hindi ko na po habaan, baka magkamali pa ako. Amen! Yan lang po, taway mo ay maunawaan kayo. Yan po ay aking exhortation lamang. Hindi po ako nagtuturo, ha? Kasi hindi po ako teacher. Amen! To God be the glory! Ang papuri po ay para sa Diyos lamang. Amen!
Amen. Amen. Praise God.